Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon Lunes. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at para naman doon sa mga followers ko ay siyempre tayo po ay replay na lamang at para din po doon sa mga subscriber ko sa YouTube ay siyempre po kayo ay replay na rin. Pag-usapan po natin ngayon itong sinabi ni ah, Vice President Sara Duterte na nakapamangha sa lahat. Yung sinabi niyang madali naman daw magpalipad ng eroplano para kaunin ng mga OFW sa Middle East. Sa mga lugar na may mga natatrap na mga kababayan natin, lalo na sa Dubai, sa UAE, sa Bahrain, sa Qatar, sa Kuwait, naging sa Iran. Parang hinalin tulad niya pa ito do'n sa usapin na noong pang COVID daw na maraming na-trap na mga taga Davao sa Manila, madali naman daw na, ah, nag-arkila sila ng eroplano na komersyal at pinalipad mula Manila para ihatid yung mga, kababayan na mga taga Davao na na-trap at hindi makauwi sa Davao. Minsan mapapaisip ka talaga, nag-iisip pa talaga 'to si Sara Duterte. Ginagamit ba talaga niya ang kanyang utak? Unang-una, ihambing mo ang Davao sa Middle East para sabihin mong madali. Hindi naman natin sinasabing hindi puwede, imposible. Pero yung sabihin mong hindi yung madali lang, 'di ba? Yun yung point, eh, hindi naman natin pinapasubalian na puwedeng mangyari, puwedeng gawin, pero hindi madali. Yung sabihin mong madali, yun ang point. Yung sabihin na, okey puwede naman pero mahirap lang, kailangan maraming challenges, yun ay tama pero sabihin mong napakadali at ihambing mo pa sa pagpapalipad ng eroplanong komersyal para kaunin ang mga taga Davao, ihatid sa, Davao mula Manila nung COVID. Unang-una ang COVID, ang kaaway mo dun mikrobyo. Ah, Bagamat, yung mikrobyo nakakapatay, hindi po yan lumilipad sa hangin at missile na puwedeng magpabagsak ng eroplano. Hindi po pangalawa, ang Davao ay Davao sa loob lang ng Pilipinas, hindi po yan katulad ng Middle East na marami kang kailangan daanan. Unang-una, international flight yun. Pangalawa, kailangan mo makipag-arrange pa sa ibang airspace. Hindi gano'n kadali na basta magpalipad ng eroplano papuntang ibang bansa. Yan may mga ano yan, may mga kung hindi yan commercial flight at suspendido ang mga commercial flights, para mag-arkila ka at dalhin mo sa ibang bansa, marami kang i-arrange diyan na mga papeles, agreement, 'yun. Hindi yung katulad ng sa Davao lang na ang aabalahin lang natin ay ang Pilipinas, na hindi naman tayo kailangan mag-cross ng airspace ng ibang bansa. Napaka-elementary naman nun sa isang gustong maging presidente, hindi ba? Sa isang gustong maging presidente dapat iniisip niya 'yun, eh, 'di ba? Pangalawa, nalimutan yata ng Ali na 'yun nga yung sinasabi ko, ang lugar na pupuntahan ay may giyera. Hindi madaling magpalipad ng eroplano sa isang lugar na, may mga nagliliparang mga missile at mga drone. Sinara na nga yung mga airports, eh, o kaya may mga limitado na mga operations. Kita naman natin na mismong airport ng Dubai ay binomba, hindi ba? So, hindi gano'n kadali na magpalipad ng eroplano para kaunin ang mga kababayan natin, baka lalo pa silang malagay sa alanganin. Imagine yung risk. Ilang episode na ba nangyari in the past sa mga eroplano accidentally na tatamaan ng mga missile kasi napagkakamalan. Yung isang maling aksidente lang. Hindi lamang eroplano yung masasayang na daang-daang milyon ang halaga, pati yung buhay ng tao ilalagay mo sa alanganin. Hindi mo naman puwedeng turuan ang mga 'yan. Kita mo naman ang Iran lahat na ng tinira, ang Israel at yung United States gano'n din if you look at the flight radar map, pinost ko nga yan sa social media, yung lugar na Iran, Saudi Arabia, Iraq, ay talagang kita mo walang 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 iilan na eroplano lumilipad at ang mga lumilipad pa na eroplano militar. So, hindi ba ginagamit ni Sara Duterte ang utak niya?
Tapos may mga DDS pa na mga yung iba tinatanggap din ng DDS sila, yung isa nagpapanggap na hindi naman siya DDS kunyari objective and fair. Pero yung bang puwede naman daw sa Jordan pumunta yung mga puwede naman daw sa Jordan paliparin yung eroplano at dun kauni ng mga Pilipino. Again, at ginagamit pa ng mga 'to mga utak nila. Ang Jordan ibang bansa, bagamat maaaring hindi siya kasama sa giyera, pero ang kanyang airspace may mga tumatakbong mga missile. Kasi ang Jordan ay nasa Israel, katabi ng Israel. So kung may lilipad na drone or kaya missile galing Tehran papuntang Tel Aviv or kaya papuntang Jerusalem o papunta kung saang lugar man doon sa Israel, maaaring dumaan sa airspace ng Jordan. At hindi lang yun, yung simple na lang na nasaan ba yung mga kakaunin mong mga Pilipino, hindi ba nasa Qatar, nasa Dubai, nasa Sharjah, nasa nasa Bahrain, 'di ba? Ay, ang mga ibang bansa 'yan, so kailangan mong mag-organisa pa ng mga bus na sasakyan ng mga Pilipino, kailan sila mag-travel ng hanggang 12 oras overnight papunta sa Jordan. Ang dami mong kakausapin na border crossing, ang dami mong kakausapin na mga bansa at hindi mo pang alam kung ligtas. Doon ang advice ng mga tao do'n sa mga tao nila, duck and cover. Keep where you are. Eh, yung papupuntahin mo pa sila doon sa lugar na pi-pick upin sila ng bus at patatakbuhin mo pa yung bus papunta dun sa Jordan. 'Di in-expose mo rin sila sa peligro. Bukod sa ang dami pang kakausapin, mag-aarkila ka pa ng bus, yung gastos dun, na baka mas lalong delikado pa dahil nga sila ay in-expose mo sa disyerto na maaaring open target, 'di ba? Tsaka yun nga yung mismong mga bansa doon, ang kanilang advice, huwag kayong umalis sa inyong mga tahanan, kayo ay manatili diyan. Tapos papupuntahin mo sila do'n sa isang lugar, sa embassy, sa embahada, yung embahada nga nagsara. So anong kabubuhan 'yan, 'di ba? Eh, ang gagaling ng mga nakikita kong nagsusulat nito, eh, mga matatalino, mga mahilig gumawa ng katang-isip, 'di ba? Mga mga propesyonal. Pero hindi gagamitin yung kanilang logic. Ibang bansa ang Jordan. Ano yan, hindi yung kapitbahay lang na pupuntahan mo dun ka na sasakay ng bus. Sabi ko nga sa post ko, hindi ito Boracay, hindi ka magkukulang ng Grab. Sabagay iisipin mo talaga siguro genetic na sa mga diehard Duterte supporters ang ganito. Yung minsan isususpend nila ang kanilang katwiran maipagtanggol lang o makakampi lang sa kanilang pinupuon. Ako saludo ako dun sa mga pinagmamalaki silang DDS sila, yung iba yung mga nagpapanggap na hindi sila DDS yun ang gusto kong sabihan na magpakatotoo na kasi kayo, para hindi kayo nahihirapan, 'di ba? Kasi sa buhay ko hindi ko man lang nabasa na criniticize yung si Sara Duterte. At ngayon nga na ginagawa ako sasabihin niyo sa'kin loyalista ako ba, eh, 'pag mali si Pangulong Marcos sinasabi ko, 'pag ang gobyerno niya may mga pagkakamali sinisit ako, 'di ba? Ilang beses ko na bang binatikos ang DNR, 'di ba? Ang DILG, ang DepEd, ang CHED, 'di ba? Hindi ko sinasabi kasi ang aking binabatikos hindi personalidad. Ang binabatikos ko yung ginagawa yung pulisiya. Hindi katulad ng mga iba diyan ang binabatikos yung pagkatao, sa akin hindi, eh, yung ginagawa yung sinasabi. Kaya ang aking mga kini-criticize mga ahensya ng gobyerno yung pulisiya nila, hindi yung tao. Eh, mga ito, eh, tao na nasanay. Tsaka yun nga yung punto na katulad ngayon itong maiba ko, dahil pinag-uusapan din tungkol nga dun kay Ann Curtis na ang dami na yung naglalabas na ng mga DDS na sinisita pa, si Ann Curtis bakit daw nagdadamit ng gano'n, eh, kung ikaw daw ay nagdamit na parang ano pa yung isa, parang napakabastos, abogado pa man din, 'di ba? Aba, siya pa ang sinita. Sa halip na ang sitahin ay yung mga tao na pinagpapantasyan si Ann Curtis. Sabagay itong abogadong ito pinagpantasyahan din si Sara Elago, hindi ko nangangalanan baka ako'y kasuhan ng libel nito. Mahilig itong magkaso ng libel. So, hindi ko siya ginangalanan, bahala na kayo, hindi ko sinasabi 'yan. Basta may mga gano'ng klase yung bang point na parang yung kailan niyo gagamitin ang inyong mga utak? Katulad nitong pagpapalipad ng eroplano sa Middle East.
Tapos it's as if ano, ako nalulungkot ako kasi may mga nababasa ako ng mga kakilala ko na para bagang inuurirat nila na ang bansa natin wala man lang ginagawa para daw tulungan yung mga OFW o pauwiin. At may mga nagreklamo pa na yung mga umuwi naman daw, kanya-kanyang gastos sila. Well, hindi lang naman ang bansa natin ang nahihirapan sa ganyan. Ta's nilagay pa ang Malaysia daw, ang Japan, nagpapadala na ng eroplano. Oh, well, pero hindi gano'n kadali. They have to negotiate. Ang isa pang reality dito yung mga OFW natin dun sa Middle East, yung iba ayaw namang umuwi, 'di ba? Hindi yung iilan lang ba yung gustong magpa-repatriate and milyon-milyon mga tao doon, 'di ba halos may 1,000,000 na ang mga Pilipino sa lugar na yun. Iilan lang ba halos 1,000 lang yata ang gustong magpa-repatriate at ang iba pa dun ay hindi naman talaga OFW, mga na-trap lang na mga turista, 'di ba? Mga namamasyal, oh, 'di ba sa Dubai. So, pero yung mga OFW ayon sa pagkakaalam ko, yung iba dun ayaw umalis kasi natatakot mawalan ng trabaho. Hindi naman natin puwedeng puwersahin sila na pabalikin dito, so 'di ba? So, hindi gano'n kadali ang magpa-repatriate. Kasi you have to, consider the free will of those who you want to extract. Gusto ba nilang umalis do'n? Yung iba do'n may mga pamilya na do'n, may mga asawa. Anong gagawin mo do'n, 'di ba? Kahit nga yung sa Israel at saka sa Hamas, sa Gaza, hindi man kaagad napadali natin na pauwi ang mga Pilipino, eh. Kasi ang iba do'n, yung iba nga nababasa ko mas gugustuhin pa nilang sa bomb shelter na lang muna sila at least meron silang kikitain kaysa sa umuwi sila sa Pilipinas na wala silang kikitain, 'di ba? So yun ang realidad. In-export natin yung mga taong yan sa ibang bansa, pero may free will sila. At yun nga yung logistics of pagpalagay na makakuha ng eroplano ng PAL na papuntahin dun sa Dubai, bukod sa, hindi lang naman Dubai ang may tao tayo, 'di ba? Meron tayong tao sa Qatar, meron tayong tao sa Kuwait. O alangan naman lahat 'yan papunta mo ng eroplano, yung pagbabiyahe na lang mga yung papuntang Dubai, 'di ba? Hindi yun gano'n kadali. It is not as if it is not possible, it is possible. But what we are contesting here is the statement of the Vice President na madali lang 'yan at ihambing mo lang 'yan doon sa pagpapadala ng eroplano para kaunin o ihatid yung mga taong na-trap nung COVID-19 mga taga Davao, 'di ba? At yung mga nagrereklamo na wala man lang daw ginagawa, at yung isang nabasa ko na commercial flight lang naman, nagbayad sila ng sarili nilang mga yung kapatid ko si Benji, isang vlogger din, kinuwento niya nga yung karanasan niya nung COVID-19, na-trap yun sa New Zealand dun sa pamangkin ko. At gumastos sila ng napakalaki para pangkauwi at hindi naman sila kinaunang pala, sila ay sumakay ng commercial flight nung puwede na lumipad. So, ibig ko sabihin kanya-kanya 'yan. Yung isang traveler na nagreklamo hindi man siya OFW, bakasyonista nagreklamo. Bakit daw sila hindi kinaon, et cetera, et cetera. Eh, unang-una, talagang gano'n ang buhay pumunta ka do'n on your own will, na-trap ka do'n. So, siyempre gagawa ka ng paraan pauwi, may mga commercial flight naman, nakahanap naman kayo. Pero yung para isisiño sa gobyerno na hindi kayo kinaon, it is something that anong gagawin, magpapadispatcha lang ng eroplano ang gobyerno, gagastos ng milyon-milyon at ire-risk yung buhay ng piloto, buhay ng flight attendant, buhay ninyo at ire-risk yung para lang kaunin ng ilang mga na-trap na mga turista sa Dubai, hindi ba? Yung alalahanin niyo magkaroon naman ng sensitivity, it's not that we are diminishing or demeaning your safety. In fact, it is precisely because people think about your safety that this is a calculated move. It is not an outright na madali lang yan, ayon sa Vice Presidente. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan bakit maraming tao gusto maging yung mga tao bakit ganyan, presidential ba yung ganyang pag-iisip? Ay naku, ewan ko, sana sige na nga, umiinit na ulo ko Lunes-to-Lunes. O siya, sana nakapagturok sa iyong kaisipan at yung mga puso at napabagong pananaw sa buhay lalo na sa usapang pulitikal. Nagsabay sa akin ng dasal, teach mind, touch heart, and transform life. At sana napagsilbihan sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal, "Se serve the people." O sige sa Miyerkules uli, pero sa Miyerkules baka ho oo.
puwede naman tayo mag-live sa Miyerkules dahil kahit may meeting ako, eh, maaga naman ako makakarating dun sa pupuntahan ko. Kita-kita na lang tayo, magkuwento na lang tayo sa Miyerkules. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani mula Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man kayo naroon sa mundo sa ngayon, lalo na dun sa mga team replay. Bye for now. Take care.